or even more than local autonomy, a sense of regional autonomy. Pero hanggang dyan lamang, meron ring dulo iyan. No, so, Thank you very much, Senator. Yes, Secretary, former Defense Secretary Enrile. Totoo yun. Kailangan ipagpatuloy ang peace process na yan. Kung yung kabila ay sincero na gustong mapayapa ang ating bansa. Ngunit, ang isang presidente, pag nalata na niya na linoloko ang bansa natin, ang gobyerno natin, nung nakikipag-usap, ay dapat pairalin ang batas. Kung hindi, ang lalabas sa ating bansa, anarkiya at gulo. Kung walang gobyerno, kung walang autoridad, kung ang batas hindi umiiral, kanya-kanya ang mangyayari. Kaya nasa presidente yan. Kung alam niya na sincero yung mga nakikipag-usap sa kapayapaan, okay lang. Dapat ganun ang gawin. Pero kailangan handa ang gobyerno na ipatupad ang batas kung kailangan. Thank you very much, Senator. Mr. Vice President, you are raising your hands. Well, palagay ko ay nagkakaisa kami lahat dito na pagpatuloy ang peace process. Sapagkat sa ating paniniwala, hindi uunlad ang anumang klaseng ekonomiya kung walang katahimikan at kapayapaan. At ganoon siguro, kailangan natin bigyan ng konting pagtingin ang ating mga Muslim brothers. After all, they are the true-blooded Filipinos. Si Raja Suleiman ang nagdepensa di sa Maynila. Si Lapu-Lapu ang nagdepensa sa Cebu. Yan ang mga tunay na Pilipino na konti bigyan natin ng ikang allowance at pagtingin. Sapagkat nung pumasok ang Kastila dito, sila lumaban. Nung pumasok ang Amerikano dito, sila lumaban. Nabigyan tayo ng reliyon ng Kastila, nabigyan tayo ng edukasyon ng Amerikano, ngunit sila ay napabayaan doon. Tinaboy sila ng tinabay doon. Kaya kailangan intindihin natin ang ating mga kapatid na Muslim. Bigyan natin ng allowance na malaki. Nasa ganun ay maintindihan natin at pagbigyan natin ng ano. Thank you very much, Mr. Vice President. Senator Roco. Tama po yun na lahat kami isang ayon sa peace process. Pero may dalawang punto po dyan na napaka-importante. Kailangan equality of treatment. Halimbawa, yung mga sundalo ng nasa Muslim Liberation Front, hindi naman pwedeng sila nakalalamang doon sa sundalong nasa armed forces. Kailangan equal ang treatment. Sapagkat ang sasabihin ng sundalo natin, abay yung palang mga nambaril sa amin, sila pa ang napagbibigyan. Number 2, sa relihiyon, sa ating konstitusyon, equal ang treatment ng relihiyon. At tinanggal natin po yan doon sa SPCPD na dapat obligatory ang pagturo sa Islamic religion sapagkat wala dapat kinikilingan, walang pinapaboran na relihiyon. Na mabalik lang po sapagkat may 20 minutes pa doon sa PNP. 20 seconds, sir. Sa palagay ko po ay si Speaker de Venecia, mahusay yung sinasabi niya, pero bakit hindi ginawa sa past 6 years na inorganize at pinahusay ang PNP? Sasabihin ngayon, continuity. Abay, ang past 5 years and a half at almost 6 years ay hindi mahusay ang nakikita. Sila mismo nagkikriticize. All right. Yes, Mr. Speaker. Well, yung PNP Modernization Law, inapprove namin sa House of Representatives 9 months ago, inupuan nila sa Senado. Hanggang ngayon, hindi pa pasada sa Senado. Katulad yung computerization of elections. Matagal na rin namin in-approve sa House of Representatives yan. Now, regarding the peace process, I will not just talk about it. We will definitely implement it. As a matter of fact, yesterday, nag-usap kami ni Joe Masison sa telepono. Yung pinangako niya po sa amin, uwi na siya within the next 3 weeks. At we will reenact the signing at the Luneta of the peace agreement. At magkakaroon na tayo ng nationwide ceasefire with the new People's Army within the next few days. And in addition to that, yung ating peace agreement with the Ramandiu, very successful with Colonel Ronasan, General Benina, Commodore Calate, wala na ngayong coup attempts against the Republic of the Philippines. Successful din yung peace agreement natin with Nur Miswari, ngayon gobernador na siya ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. All right. Yes, meron lang short comment si Mayor Lim. Sandali. Mayor Lim, go ahead. Balik tayo sa
Governors, Mayor Lim lang po, sandali. Mayor Lim. Mayor Lim, go ahead. Lahat ho ng ating mga kababayan, matanda, bata, babae, lalaki, gusto katahimikan, kapayapaan. Walang issue dyan. So we have to continue this peace talks. Ang problema po, habang nagkakaroon ng peace talks, merong mga recalcitrant members committing ambuscades, bank hold-ups, kidnapping, killing, bombing, shooting. Hindi po maaari yan dahil lumalabas ang pamahalaan ay very weak, helpless to handle this case. There must be instant retaliatory action against these persons who are making a mockery of these peace talks. Kinakailangan po pairali ng batas dito. A crime is a crime. Hindi po pwedeng dahil may peace talks, may lisensya ka na gumawa ng krimen. We must show to them that crime does not pay, whether they are a Muslim, whether CPP, NPA, or whatever. Basta lumabag sa batas, kinakailangan aksyonan ng gobyerno immediately. Okay. Mr. Chairman, babalikan ko po kayo, Mr. Vice President. Manuling, go ahead. Yes, I do also agree with the peace process. That's why we are talking of peace, because we do not want war. So hindi naman po dapat daanin uli sa barilan itong bagay na ito. Kaya po I do agree with what Senator Enrile said, na dapat sincero ang dalawang partido. Ngayon, kailangan po yung isang partido, pag walang sincerity doon, ay sabihin nila mga kalakasapi nila na wag silang mananakit ng kapwa, maghahanap ng sakit ng ulo o basag ulo. Iyan po ang, kaya ang peace process has to continue because definitely our Muslim brothers have been left out. Sa delivery na lang po ng basic services, talaga pong kawawa sila. Diyan ko po nakita sa PCSO, pati ang medical, ang health services ay nagkukulang po sa Mindanao. Kaya po ang aking vice presidential candidate ay si Camilo Savio of Mindanao na nag-alaga po sa mga farmers diyan sa Mindanao while I was taking care of all the poor people in the country. Okay. May reaction pa on the PNP issues si Senator Santiago, Vice President Estrada, at Senator De Villa, o Secretary De Villa. Maghahanap buhay lang ako kami sandali. Balik po tayo mga kaibigan sa ating Juan Presidential Tapatan. At kanina, naiwanan po natin ang mga reaksyon ng iba pang mga kandidato. Let's start with Secretary De Villa. Yung reaction po ninyo. Maraming salamat, Jay. Doon po lamang sa PNP. Nais ko lamang sabihin sa ating mga kababayan na ang ating pong criminal justice ay hindi po nakasalalay lamang sa kagalingan o kasamaan ng PNP. Ito po ay 5 bahagi ng criminal justice system, ang law enforcement, ang prosecution, ang judges, ang correction, at saka po ang mga mamamayan. Kung parati pong nakatingin lang tayo sa PNP, baka nakakalimutan po natin, may mga masasama rin, may katiwalian doon po doon sa prosecution, o doon po sa justice, o doon sa correction. Kaya ang aming pong mungkahi ay isa lamang, tingnan na po natin ang kabuuan. Pangalawa po, tungkol sa PNP, ay totoo nga pong linisin natin yan. Ngunit napakarami po ng magagaling dyan, huwag po naman nating bugbugin ng gusto, kasi baka naman po bumaba na ng bumaba ang moral nila, ay wala na pong magawa. Tingnan po natin yung positibong dapat natin gawin upang sila ay tulungan. Tungkol po naman doon sa sinabi ni Fred Lim, ako po lamang siguro ang naririto na lumaban sa Mindanao. At yung pong sinabi ni Fred Lim, ginagawa po yon. Pagka mo may lumabag sa kasunduan, inuupakan po kagad yon. Hindi lamang napapalagay sa periodiko, sapagkat kung minsan po ay mga maliliit lamang ang lumalaban. Vice President Estrada? Tungkol po sa Philippine National Police, sa akin pong karanasan bilang naging chairman ng PACC, nakita na po natin, noong unang taon ng ating Pangulong Ramos, Secretary of the IRG, si Secretary Alunan, nagkaroon na po, inalis na po yung mga notoriously undesirable, yung mga corrupt. Ngayon, mga bago na naman ang mga corrupt ngayon. Kaya, mas matakaw po. Kaya, hindi rin ho na bago. Sa magsalita po, sa aming pag-aaral, sa amin pong na-aresto sa mga kidnapping, bank robbery, 52% involved ang police. Either they are still active duty, awol, or dismissed policemen. Pinag-aralan po namin to kung bakit nagkakaganon. Ang bottom line to, kulang na kulang ang sweldo ng police. 35% ng police ay nakatira sa squatter area. So they live side by side with the hoodlums. Hindi pwede unahin po natin yung modernization yung kabuhayan ng mga police, hindi po yung modernization ng equipment.
Salita po, to cut the long story short, hungry stomach knows no law. Thank you very much, Mr. Vice President. Senator Enrile. Tungkol sa mga pulis na yan, nasa liderato yan eh. Yung humahawak, yung nagmamanage ng pulisya natin. At nung kapanahonan namin, walang ganyan. Ngayon, sasabihin natin, tanggalin natin yung notoriously undesirable. Paano mo malalaman kung sino ang notoriously undesirable? Eh baka yung mga inosente ang matatanggal mo. Ginawa na ni Presidente Marcos yan noon. Natatandaan mo na nagtanggalan siya ng mga notoriously undesirable. Eh ang natamaan yung mga inosente. Kailangan may proseso yan. Huwag labag sa batas. Huwag mo sasabihin ito, notoriously undesirable. Ay tuturo ng kaaway nila sa loob ng pulisya, yung mahuhusay na tao at yung mga tarantadong naiiwan. Kaya mag-iingat tayo dyan. Sinasabi natin na notoriously undesirable na sinasabi natin na tatanggalin. Senator Santiago. Tungkol sa computerization, hindi nalalaman ng nakakarami na meron na tayong batas tungkol sa computerization na nakalagay roon, itesting muna natin sa ARM elections. Autonomous Region of Muslim Mindanao. Nagka-computerized elections sa ARM noong November 1996. At sinabi ng batas, sa loob ng 30 araw, kailangan mag-report ang Senado, ang House of Representatives at ang COMELEC kung anong naging resulta bago natin magawang pambansa o nationwide. Kaya ang Senado, sa pamagitan ng aking committee, nagbigay ng report sa tamang panahon. On December 1996, sa loob ng deadline. Late ang COMELEC, Mayo na nagbigay ng report at ang pinaka-late sa lahat ay ang House of Representatives. December ang deadline. December ang deadline, October sila nagbigay ng report nila. Kaya anong pinagsasabi na nainupuan ng Senado ang computerization bill? At maliban dyan, sinabi ng COMELEC, o sige, mag-computerize tayo, pero sa mga lungsod na lamang, yun lang ang kaya namin. Pinilit nila na nationwide. Kaya sinabi ng COMELEC, hindi na tayo makapag-computerize dahil pinipilit ninyo ang hindi namin makakaya. Yun ang katotohanan dyan. Okay. Ibigyan ko lang ng pagkakataon mag-react muna sandali si Governor Osmeña. Sige po, go ahead. Okay, I've heard so much. Nabibingin na ako sa mga rhetorics kung bakit at kung paano at kung anong dapat gawin. Ba't hindi natin tingnan yung nagawa na? Punta kayo ng Davao, punta kayo ng Cebu, punta kayo ng Subic. You can walk the streets at night very safely. There's no kidnapping, there's no carnapping. Even the drug problems there are minimized because of the local administration. Ang solusyon niya nasa barangay eh. At the local governments are primarily responsible because we can see it happen in pockets of the country na maganda ang peace and order situation. So why reinvent the wheel? Magtanong tayo dun sa baba. Thank you very much, Governor. Yes, Senator Roco, then I'll have you. Nabanggit lang ng kumpadre natin na si Vice President, yun sa PACC. Dapat siguro po alalahanin natin ang nangyari doon sa PACC, halimbawa doon sa Kuratong Balileng. Doon sa Kuratong Balileng, ano po ang nangyari? Nung unang umaga ay pinonounce na ito ang solusyon sa lahat ng bank robberies. Pero hindi naman po nakuha yung pera. Namatay lahat. At ang report mismo ng PNP, yun mga baril na supposedly hawak ng mga kriminal ay hindi napaputok. Nakita ko po doon, nag-aagawan ng credit, yun mga leader. Nag-aagawan sila para sa publicity, para sa television. Pero hindi binibigyan talaga ng madiin na solusyon ang peace and order. TV, pwede. Pero yung tulong sa tao, hindi natin talaga natulungan ang mamamayan. So ang kailangan po natin, political will. A civilian head of the police. Hindi dating police, hindi dating military, hindi ko minamaliit sila, kaya nila. Pero kailangan walang barkada. I will give the Vice President and the Speaker a chance to react. We will give you a time to react. May reaction naman po si Manuling doon sa PNP issue. Go ahead. Minsan, Jay, naawa na din ako sa mga pulis, ano ha? Pero hindi na lang sila nakapagbintangan. Kasi ang malaking problema sa ating bansa ay ginagamit sila ng mga politiko na mararahas at pinagagawa sila ng kasamaan. Ang mga pulis, kung tatartuhin ninyo na maigi, maigi din ang ibabalik sa inyo eh. Ang problema, merong mga politiko na ginagamit sila na gumawa ng kasamaan. Ngayon, they are ill-equipped. That is also a matter of fact. The radyo, the gasolina, wala pa paano sila lalaban.
kailangan yung kalaban nila ay mas well-equipped kaysa sa kanila. Ngayon, tungkol naman sa computerization, in-offer ko na po yung lotto equipments, hindi nila tinanggap. Isa na dyan ang NAMFREL. Ay talaga naman pwede i-computerize natin nationwide ang eleksyon dyan sa pinakang mahal na computer system na ginagamit namin sa lotto. Yan ang, I think, we did not have to waste time on these debates and whatever because it is laid out already nationwide and that's the very same equipment na in-offer sa COMELEC noong 1991 when Christian Monsodo was my classmate, was still there as chairman. Alright. Sir, bibigyan ko kayo ng chance mag-react doon sa kuratong issue at saka doon sa computerization. But let's move to one very, very current concern, which is the PEA Amari. Muna, sandali na para baka Sige po, I'll give you a minute, sir. Okay. Alam mo, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan dito sa ating Sandali lang. dito sa ating kaibigan na si Mr. Rocco na in-insinuate niya na may kinalaman ako dito sa Kortong Baliling. Ito inimbestigahan ng Senate President. Maliwanag na maliwanag, nung tumaas ang rating ko na sa performance rating, approval rating na 85%, biglang bumaksak yung executive order 221, inaalis lahat sa akin ang kapangyarihan, operation control, investigation. Ito inalis sa akin ni Presidente Ramos, kaya lahat ng task forces binalik sa PNP. Ito yung nangyari January 3rd, 1995. Ang nangyari yung Kortong Baliling, May 18, 1995, wala na akong kapangyarihan, wala na, yung joint operation na yun, ginawa ng PNP. Inimbestigahan nila, siya andun eh. Pagkatapos gusto pa niya ako isabi. Nag-testify si Gerald Canson, si Gerald Lacson, si Gerald Acop, na we don't take orders from the Vice President. Alam niya yung malinaw eh. Parang gusto niyang palabasin na ako'y may kinalaman sa Coratong. Si Presidente Ramos ang higit na nakakaalam niya na wala akong kinalaman niya sapagkat siya nag-alis sa akin ng kapangyarihan. O baka malimutan din. Ha? Very short line. Very short line. Go ahead. Totoo yan. Totoo yan na inimbestiga natin. At ano ang nakita natin? Ang unang nag-claim ng credit ay si Vice President. Pagkatapos sa Sarmiento. Hindi pwede yun. Pagkatapos, Patunayan nga, ang unang Nung nagkakainitan na. ang unang nag-claim credit niya, si Gerald Sarmiento. Nung nagkakainitan, nasa akin pa panahon. Ako'y umattend na cabinet meeting noon. Ay tinanong ako, what can you say about the Kortong Baliling? According to the police report, the Kortong fired back at our law enforcers. Yun ang sinabi ko, hindi ako nag-claim ng credit. The case is pending. No? On that note, mga kaibigan, pansamantala nating pinasasalamatan ang ating mga panauhin ngayong gabi. Magbabalik po kami sa susunod na Miyerkules upang tingnan ang iba pang mga problema ang kinakaharap ng bansa at ano ang solusyon na kanila pong ipapataw dito oras na sila ang maging Pangulo. Maraming salamat po, Secretary de Villa, Senator Rocco, Governor Osmeña, Vice President Estrada, Senator Santiago, Senator Enrile, Mr. Santiago Dunlao, Mayor Lim, Speaker Betanasya, Chairman Morato, at sa inyo pong lahat, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Coming up next, the 700 Club.